Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Manila Bay. Sobrang tagal na pala nung huli tayong pumunta dito. Kaya pala tayo bumalik dito sa Manila Bay Dolomite Beach. Magkakaroon pala ng investigasyon sa Kongreso tungkol sa Manila Bay Dolomite Beach Project. May dalawang CR na dito pero hindi pa rin magamit hanggang sa ngayon. Anyway, ayon pa sa ilang mga kongresista, magkakaroon ng investigasyon tungkol sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Bakit naman? Ano namang imbestigahan nila dito? Kung babalikan natin, ang Dolomite Beach Project ay proyekto ng nakaraang Duterte administration. Ito ay isang artificial beach project dito sa Manila Bay na bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Project. Alam naman natin na napakarumi ng Manila Bay sa nakaraang mga taon. Nagkaroon nga dito ng clean up. Nilinis itong Manila Bay area dito sa May Rojas Boulevard, also known as Baywalk, at nilagyan nga ng bagong artificial man-made beach. Ang inilatag dito ay crushed dolomite na nagmula pa sa probinsya ng Cebu. Madami ang nagulat noon sa pagtatayo ng bagong man-made beach dito sa Manila Bay, pero mas marami ang natuwa dahil nagkaroon na nga ng bagong beach dito at bago na ring pasyalan. So ayun guys, ito na ngayon ang latest na update dito sa Dolomite Beach ngayong 2025. Pero bakit ibinalik na naman itong issue tungkol sa Dolomite? Sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng investigasyon sa Kamara o sa Kongreso kung nagkaroon nga ba ng overpricing dito sa itinayo na bagong Manila Bay Dolomite Beach Project. Aalamin din ng Kongreso kung ano ba ang naging benefit ng proyektong ito. Mula pala dito ay makikita na natin yung ginagawa na reclamation project dyan sa Manila Bay. Yan ay bahagi ng Pasay Harbor City at meron din dyan bahagi ng Manila Solar City. Ayan, makikita naman natin sobrang lawak na. Anyway, balik tayo dito sa topic, ang Manila Bay Dolomite Beach. Kung titingnan naman natin, maayos naman itong Dolomite Beach dahil meron naman ditong maintenance every week. Ito pala ay proyekto ng DENR. Sa ngayon, ayan, makikita nyo naman mas kumonti na yung basura dito sa shoreline. Meron din namang mga naglilinis dito.
Pero mapapansin natin na mas kumonti na yung bumibisita dito sa Dolomite Beach. Hindi katulad noon na halos hindi mahulugan ng karayom itong buong beach. Isa pang proyekto dito sa Manila Bay Area, ayan makikita naman natin. Ito ang SMDC Sands Residences. Ayan, malapit na palang matapos itong bagong kondo ng SMDC. At meron pang isang bagong kondo dyan sa Malate area na matatapos na rin. Kung maalala nyo, may mga barrier dito na inilagay para pag nagkaroon ng storm surge o di kaya bagyo, masasalod niya yung mga basura. Pero sa nagdaan ng mga taon, nasira na yung inilagay dito na barrier at nandito na lang nakatambak dito sa gilid. Meron din ditong tinatawag na geotube. Inilagay naman ito sa ilalim ng dolomite para hindi anurin ang inilagay na artificial sand dyan sa dagat. Pero dahil sa mga nagdaang mga bagyo, nasira na rin ito. Siguro bahagi din ito sa imbestigahan nila. So ayun guys, hanggang dito lang yung dulo ng Manila Bay Dolomite Beach. Hindi na nga ito natapos, na ididiretso dapat hanggang doon sa Manila Bay Yacht Club. Kumbaga kalahati lang ng Baywalk area yung nalagyan ng artificial sand. $389 million pala yung budget sa proyektong ito. Yun ang abangan natin kung ano yung magiging findings sa investigasyon na gagawin nila tungkol sa Dolomite Beach Project. Isa pa siguro sa magiging issue dito sa Dolomite Beach, yung hindi natapos na drainage system project na kasama sa proyektong ito. At hanggang sa ngayon nga, yung mga CR dito hindi pa rin magamit dahil siguro sa walang linya ng tubig.
May mga itinayo din naman ng mga structures dito sa gilid ng Manila Bay, pero sa ngayon hindi pa rin naman siya ginagamit, sayang lang. Kung pupunta pala kayo dito at gusto nyo mag-CR, ang ginagamit ay mga portalet. Meron dyan malapit sa may entrance. Anyway, abangan na lang natin kung ano mangyayari dyan sa investigation. Sana magkaroon na rin ng rehabilitation dito sa may Baywalk. So ayun guys, ito na nga yung SMDC Sands Residences. Ang pinakabagong kondo dito sa Manila Bay. Natapos na rin yung rehabilitation dito sa may Rojas Boulevard. Wow, nagkaroon na pala ng renovation dito sa may Aristocrat. Isa ito sa mga kilalang restaurant dito sa Manila Bay. Tingnan nyo guys, ang ganda na. Samantala yung katabi nito, yung dating Grand Boulevard Hotel, tuluyan na nga na na-demolish na. Sa ngayon hindi pa rin natin alam kung anong bagong project na itatayo dito. Napakalawak din pala ng area nito. Ito yung sinasabi ko kanina na isa pang bagong kondo. Isa namang failed condominium project ang hindi natapos. Ito ang Aquarius Residences. Dito yan sa kanto ng Mabini at Quirino Avenue, sa tapat lang ng Ospital ng Maynila. Ito sana ang magiging tallest residential building, pero inabutan na nga ito ng pandemic at hindi na natuloy. Isa pa palang bagong project ang inanunsyo ng Manila Local Government, ang bagong pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Medicine and Sciences. Ito na nga yung bagong ospital ng Maynila. Sa likod niyan ang lumang hospital ng Maynila. Yun ang tatayuan ng bagong medical school. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga proyekto dito sa Manila Bay Area? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!